English mo ngayon? He is... Okay, he is risen. Di ba nakasulat yan? He is... Okay. Oh yeah, he is alive. Okay. So, pagpasensyaan nyo na, parang kagigising ko nga, ano. May training kami kanina sa mga leaders kanina, and then, actually maraming hindi makapunta, maraming nagkakasakit ako rin, you know. So, unfortunately, dapat ang guest speaker natin si Pastor Joy, kaso nga lang may encounter siya, so wala akong choice, no. And, uso daw ang sakit ngayon eh, no. So, mag-ingat-ingat po kayo. So, punta tayo sa Word of God. Sino excited sa Word of God? Amen. So, ang sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 17, ilagay yun sis. Sabi niya dyan, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. So ngayon, nung na-born again ka, una, ang na-born again dyan is yung spirit mo. Okay? So ngayon, pag nabago ka, so ngayon, sabi niya sa verse, the old is gone, and the new has come. So kailangan, yung old, wala na yung old na buhay. Tama? Dapat, bagong buhay. So ngayon, kung na-born again ka, natanggap mo ang Panginoong Isos, ang goal mo ngayon is pagbabago ng buhay. Amen? Kasi, dapat yung luma, wag mo nang balikan. Kasi, pag nabuhay ka sa luma, wala po, hindi ka po aasinso doon. Pero kung mabuhay ka sa bago, merong mangyayari sa'yo. Gagamitin ka ni Lord, pagpapalain ka ni Lord. So, meron ba kayo kakilala dito na bagong luma? Na born again, pero yung luma pa rin yung buhay niya? Ang pagkabasa niya sa versikulo is, therefore, if anyone who is in Christ, the old is back, and the new has come. So, hindi po ganun eh. So, ano ang goal ng isang Kristiyano? Kasi, may purpose kung bakit ka tinawag. Ang sabi niya sa John 15 verse 16, I am the one who choose you, not you. Maliwanag po yun. Pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, gracious ka, pinili ka ni Lord. Diba? Kahit tamad ka, pinili ka pa. Diba? Pero, kailangan unawaan natin to, na pinili tayo ng Panginoon, and it's a privilege for us. Ngayong Resurrection Saturday or Sunday, may mapupulot kayo, kaya kung bago po kayo, buksan niyo ang iyong isipan, ang iyong puso, kasi kailangan, the Bible says that you shall know the truth, and the truth will set you free. When the Bible says that you shall know the truth, dapat yung truth na yun is right information. Hindi false information. Kasi pag ang na-receive mo na information is false information, pag ganito, sa Pilipinas, kami sa Ilocos, kung ano-ano pinaggagawa namin. Pinapahirapan yung sarili, pinapadugo, ang init pa, nagpipinitensya kami. Kasi nga, false information eh. Ang truth information is the Word of God alone. Jesus Christ, Jesus is the way, the truth, in the life. So dapat sa Jesus lang ang information mo kasi siya ang truth. So saan ka nakakita na sabi ng Bible, it is finished, tinutuloy mo. Ang init, pinapadugo mo, nagpinitin siya. Kung gusto mo magpinitin siya, mag-asawa ka na. Diba? Ayan, sige, pinitin siya yan. Habang buhay yan. Diba? Kasi nga, nakareceive sila ng false information. Yung old faith natin, ang dami nating kalukuhan na ginagawa. Hawakan yung tali para manalo sa sabong. Nanalo naman talaga. Eh kasi nga meron ding power ang demonyo. Diba? Nag-pray ka, tatayan ng waiting, nanalo ka din talaga. Totoo ang Diyos ko. Inaplos-haplosan mo pa, sana all. Unfortunately, na-deceive ka. Sa totoo lang, na-scam ka din nung araw. Sabihin mo, na-scam ka din nung araw.
But now, na nalaman mo yung right information, ngayon kailangan mabago ka. Amen? Kasi, napaka-importante na pag sinabi sa Bible na pinili ka ng Diyos, seryosuhin mo to. In fact, it is His will. Ilagay mo sa John 1:13. Ayan, impronto yung media natin para masanay sila kasi napagalito na po sa kay Bishop. Well, John 1:13, sabi niya dyan, it is His will na ma-born again tayo. So just imagine yan. So will ng Panginoon, hindi ikaw. So ngayon, kung mag-meditate ka, Lord, salamat sa dami ng tao nakilala kita at nalaman ko yung right information. Amen? So ngayon, I found out that before meeting Christ, number one, we are spiritually dead. Dati po tayong patay. Ang tutunan, ang isang hindi nakakilala sa Panginoon, hindi na born again, spiritually dead yan. Number two, is spiritually blind. That's why the Bible says that the enemy blinded their minds. So, imagine, spiritually dead, spiritually blind, at the same time, spiritual bondage. Ganyan tayo nung araw, kaya nahihirapan po tayo. Okay? Nahihirapan po tayong makaangat kasi tuloy-tuloy ang kasalanan. Pero now that you are new creation, wala ka na doon. Pinalaya ka na. Dahil ang Diyos ay nabuhay. Amen? Amen. So basahin natin. Sabi niya dito, pakibasa sis, Romans 7 verse 9. Ayan. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Mm-hmm. Sa ilagay mo sa kwan, i-atras mo. Romans 7 verse 15. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Si Apostle Paul, yan ang sinasabi niya, kasi nga, ganyan ang isang tao, pag spiritually dead, spiritually, ano yun? Spiritually dead, spiritually blind, at nasa spiritual bondage. Pero alam nyo, nung nabuhay ang Panginoon, nung nagkaroon ng resurrection, here we go, nabuhay ka, nakakita ka, and praise God, nakalaya ka. Sabihin mo sa katabi mo, praise God, nakalaya. Praise God. Okay. So ngayon, unawain po natin to. Kasi, para gumalaw, makagalaw tayo ng tama, makagalaw ng magamit tayo, kagamit-gamit at maraming souls. Alam niyo po, there's a lot of souls out there, lalo sa ngayon, na talagang nawawalan ng hope. Nawalan ng work, walang pagkain. In fact, talagang hindi mo alam kung ano nang nasa isip nila while nasa accommodation nila na maliit, partition. So, let us bring them. Dahil tayo nakalaya na. And these people na dati galing tayo doon, dapat tayo po ay maging ilaw din sa kanila kasi may naging ilaw din. Amen? So, tignan nyo to. Ano ang nangyari nung Resurrection Sunday? Number one, nagkaroon ng redemption. Sabihin mo sa katabi mo, redemption. Sabihin mo sa katabi mo, tinubos ka ng Panginoon. Okay, ilagay mo sa Romans 6:23. Basahin mo, sis. Sabi For the niya, wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. ayan. So, nung namatay ang Panginoong Hesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, una, lahat ng ginawa niya dahil ikaw ang iniisip niya. Yun ang totoo nun. So ngayon, nung namatay siya on the third day, nabuhay, pero nung namatay siya, akala ng kaaway, talo na si Lord. Sino nakakakilala kay Michelangelo? What siya eh? Ano yun? Oo. So habang nagpipinta siya, may bata na tumakbo
Binato ng putik. So yung pinipintahan niya, natamahan. Sabi ng tao, sa paligid niya wala na, sira na yan. Sabi ni Michelangelo, ayan nyo lang, in 3 days, nag-dry po yung putik, tinanggal niya, yung pinta hindi po naapektuhan. Ano ang message doon? Nung nangyari yon sa Panginoon, pinatay siya, pinako siya. Akala wala na. Pero in 3 days, may ginagawa pala si Lord para sa iyo, para sa akin, na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakala mo, talo na ang Panginoon, pero hindi. Kaya sabi niya, sabi na, wala na, sayang yung pinta mo. Pero hindi pala, in 3 days may ginagawa na drive. Tinuklap niya, yung pinintahan niya, ganun pa din. Ganun ang Panginoon, kapatid. So kailangan, seryosohin po natin na dapat hindi po tayo maging religious. Ito kasi, pag sinabing Christian, ang utak ng tao pag Christian, religious. Pag sinabi mo namang born again, bagong religion. So dapat ang sabihin mo, followers ako ni Christ. Amen? So sino dito yung mga born again? O wala nang nagsabi. Sino dito yung followers ni Christ? Kasi ang problema talaga dito, nakalaban natin is yung religious spirit. Kaya nga to, itong Resurrection Sunday na to, if you came for the first time, may gagawin si Lord sa inyo. And I pray that from this day onwards, magkakasama tayo na lumago, kasi una, tinubos ka ng Panginoon. Alam nyo, meron pong isang judge, binasa nila, sabi ng judge sa akusado, okay, on Friday, bibitayin ka na. So yung akusado, nalungkot, umiiyak. So, pinunta sa kulungan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ayun na, binita. Nung binita yung akusado, pinalutan, tapos pagkabitay, pagkatingin, yung nabitay, hindi yung akusado, yung judge pala. Kaya niya pala ginawa yun kasi apo niya yung akusado. Alam mo, ganun ang ginawa ni Lord sa atin. Na siya yung dapat. Tayo yung dapat. Pero ginawa niya yun kasi tinubos ka. Kumbaga, dating nakasanla ka. Alam mo, pag sinabing nakasanla, sino yung nagsanla dito ng gold na hindi na natubos? Pag sinanla mo ang gold mo, ang ibig sabihin nun, change of ownership. So ngayon, dati, nakasanla tayo, so ang may-ari sa atin nun, si Taning. Sabihin mo, actually ang totoo, anak ka ni Taning dati. Oo. Kaya kung ano-anong pinaggagawa natin nung araw, anong kabalbalan eh. Kasi nga, nakasanla tayo kay Taning. Pero ngayon, si Lord, namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos niya, binigay niya lahat, even the last drop of His blood, para tayo ay matubos. Kaya nagkaroon ng redemption. Pakalakpakan natin ang Panginoon. Dapat, yan yung mga pinapalakpakan eh. Kasi minsan akala natin, kaya may resurrection. Kasi ang problema, yung mind kasi natin, we came to this wrong false information. Hindi dapat masaya ka. Kaya mamaya mag-communion tayo, there's power in communion. Kasi inaalala mo yung ginawa ni Lord sa iyo. So, imagine, isa kang nakasanla. Pero ngayon, tinubos ka ng Lord. So, sino nang mag-aari sa iyo? Si Lord, di ba? Now, if you say the word Lord, ibig sabihin ng Lord, siya ang driver ng buhay mo. Siya ang magdi-decide ng buhay mo. Na lahat ng gagawin mo, hindi ikaw, hindi si Taning, si Lord ang magdi-decide. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gawing pasahero si Lord. Kasi minsan ikaw pa rin nagdadrive eh. Pag sinabi mo, nagkaroon na ng change of ownership, dati na isanla ka, dating pagmamayari ka ni Lord, kaso nga lang kinuha ka na ni Taning, kinuha ka uli ni Lord. So pangalawang, pagmamayari ka na ni Lord, huwag ka na uli bumalik. Amen? Kasi nga, na-redeem ka na. So napaka-importante po na
ilagay natin sa isipan natin na hindi po basta-basta yung ginawa ni Lord sa atin. So dapat kung siya ang Lord, siya na ang nag-own sa'yo, dapat lahat ng galaw mo, lahat ng kimbot mo, natutuwa si Lord. Amen? Dapat nag-worship ka. Amen? Hindi yung, ano na yun, yung hawak ko ang beat, nagaganon, hindi pwedeng ganon. Ang daming Kristiyano. Bakit? Hindi pwedeng, ano ngayon kung hawak mo ang beat? Amen? Basta alam ko, hawak ako ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hawak ako ni Lord. Diba? Parang, ano ba yon? Hoy, huwag mong i-edit yan. Nakita ni Bishop yun. Alam mo, so, napaka-importante po, na kailangan, dahil, ito ganito yon. Dahil na-redeem ka na, binigyan ka na ng susi ng Panginoon. Parang ganito. Di ba, pagmamayari ka na ni Lord? Parang ganito. Sino may sasakyan dito? Sino may sasakyan? Nasa kamay. Yung sasakyan na yan, hindi mo pwedeng basta-basta ipadrive yan. Kasi pagmamayari mo, yung susi ng bahay mo, ikaw lang pwedeng magbukas yan. Pero imagine, i-allow mo, napapasukan ka ni Taning. Imagine na siya pa rin ang naghahawak, na-redeem ka na ni Lord eh. May mga ganyang Kristiyano na ni-redeem na ni Lord, iwan ko kung hindi nila naunawaan, bumabalik pa rin eh. So ang mangyari, ma-stagnant ka. So napaka-importante na pag ni-redeem ka ni Lord, magkakaroon ka ng self-development. Kailangan talaga mag-grow ka. At ang self-development, sinasadya yan, intentional yan. Hindi pwedeng hindi mo sadyain. Sino dito yung nagigising, saka lang mag-toothbrush pag uwi galing work? Di ba sinasadya mo na yan? Kung baga lifestyle mo na yan. Maliligo, yung mga ibang ladies, dinadaan lang sa ganda once a week lang, di ba? Importante may make-up. Pero tignan nyo, kailangan alam nyo yung purpose nyo. Kasi minsan maraming tao, hindi nila alam yung purpose nila. Namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo, na-redeem ka, tinubos ka, pero hanggang ngayon, hindi nangyayari yung purpose na gusto ng Diyos sa'yo. I-upgrade ko tong kwento na to para sa mga bago. May 80 years old daw namatay. Napunta sa langit. Sabi daw ni Lord, buhayin pa kita ng 30 years. So, balik ka muna sa lupa. Sabi ng matanda, Lord, wag na, dito na ako sa langit. Kasi may papagawa pa ako sa'yo. So anyway, bumaba. Pag bumalaw, sabi ng doktor, uy, buhay pa to. So nabuhay, Tapos walang nangyari, nabuhay. Tapos yung matanda, nung lumabas sila ng driver niya, sabi niya, kay Bilo tayo, sabi niya. Si Dr. Bilo, nag-aayos ng mukha. Sabi niya, naisip niya, 80 ako, punta muna ako yung Dr. Bilo. Ipaayos ko yung katawan ko, yung parang 40 na na katawan, yung mukha ko. So pumunta daw kay Bilo. Doktora, pwede bang maayos pa to? Sabi niya, wala, matanda ka na eh. Kung dublihin ko ang bayad, kaya natin ayusin yan. So, inayos ngayon. After a week, bumalik. Bumalik pare. So, tuwang-tuwa yung matanda. Nabago lahat. So, ito na. So, lalabas na siya. So, ngayon, ang naisip niya, magpaganda, magpakilay. Unfortunately, nung paglabas, nasagasahan, namatay. Pagpunta sa langit, Lord, ba't mo ako kinuha? Hindi kita namukhaan eh. Kasi nga, minsan may pinapagawa si Lord sa atin. Hindi natin ginagawa. May ginagawa tayo na hindi pinapagawa ni Lord sa atin. What is my point? Huwag lang laging meet up. Mag-win din. Mag-invite din. Kasi tinubos ka ni Lord. Amen?
I-invite mo yung kamaritisan mo sa opisina. I-invite mo yung nawalan ng work sa bahay. I-invite mo yung nagnanakaw ng itlog. I-invite mo yung pinsan mo na inutangan ka. Kasi yun ang purpose mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, invite din. Amen? Kasi, imagine, from darkness to light. Diba? From, maraming ginawa si Lord sa'yo eh. Nagkaroon ka ng breakthrough. Number 2, okay, tignan nyo to. Number 2, renewed. Ilagay mo dyan. Okay. So ngayon, na-renew ka. So ngayon, pag na-renew ang isang tao, okay, alam niyo ganito yon. May kanya-kanya tayong mga buhay, worldly na buhay. No? Ngayon, nauunawaan ko yun. Pero kailangan maunawaan mo, number 1, redeem at renewed. Na dapat siniseryoso mo yung relasyon mo sa Panginoon. Okay? Kasi, pag ikaw hindi nagseryoso, sayang. At ano yung pangatlo? Restoration. Ayan. Dati, wasak na wasak ang buhay mo. Wasak na wasak ang buhay. Lahat tayo, merong mga testimony na wasak ang buhay natin, magulo. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, praise God, unti-unti na ayos. Sino dito yung na-born again, nagpatuloy, nagsisilbi, naging okay ang buhay, unti-unti? Or, Pastor, wala eh, parang palala eh. Nagdubli nga yung kasalanan ko, Pastor eh. Dati sigurilyo lang, ngayon drugs na eh. Naku, delikado po yan. Hindi ka na-renew yan. Hindi ka nagpatubos sa Panginoon. Inalaw mo pa rin na ang nagmamayari sa iyo ay ang kaaway. Alam nyo, ito lang sabihin ko sa inyo. Anong napansin nyo from 2020 onwards? Ano napansin nyo? May sabi, every 5-7 years magkakaroon ng ganito, famine, COVID, gera. Sakto yung sabi. Kasi nag-start ng 2020, tapos 2026 ito na nga, at hindi natin alam kung kailan matatapos to. So, what I'm trying to say, andun na talaga tayo sa end times eh. So ngayon dahil natubos ka na ng Panginoon, seryosuhin mo na. Nakuha mo na yung right information. Nalaman mo na yung truth. Yung truth na yun is ang Panginoong Hesus. Yung Word of God. So andyan ka na, huwag ka nang kumawala. Amen? Kasi, you don't have any idea paano ka gagamitin ng Panginoon. Wala kayong idea. One day, maraming souls ang masisave sa pamilya niyo sa Pilipinas. We don't know even here. If you came for the first time, please, seryosohin niyo. Mamaya magkakaroon tayo ng altar call dito. I will pray for you guys. Tanggapin natin Panginoon. Dahil ganoon ang meaning ng resurrection eh. May nabuhay. And He is alive and He is the same yesterday, today, and forever. Buhay na buhay ang Diyos. Palakpakan natin Panginoon. Okay. So here we go. Ilagay mo sa Genesis 1:26-20. Ilagay mo doon, sis. Genesis 1, verse 26 to 20. Basahin na rin. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Ba't wala to? Okay. Pati dun eh. Okay, anong nangyari na? So ilagay niyo para kwan. Ito, yan ang nangyari. Dati yan ang original design ng tao. Unfortunately, nawalay tayo, ngayon na tinubos, babalik tayo dyan. Yan talaga ang original design niya. Ang sabi niya sa Genesis 1:26-28, number 1 na nakalagay dyan is, God bless them. Okay. Now, bago, may 4 dyan eh. May 4 dyan. Wala. Okay. Ang sabi niya dyan, God bless them. Pakilagay na, para makita nila, para ma-explain ko. Okay. Here we go.
Anong nangyari? Okay, basahin nyo na lang sa bahay. Tingnan nyo, may apat na makikita kayo dyan. May apat na makikita kayo. Number one, sa Genesis 1:26-28, kailangan, number one, magiging fruitful kayo. Okay, fruitful. One, fruitfulness. Number two, multiplication. Number two, conquest, mag-conquer ka. At number four, leadership. Yun ang makikita mo sa Genesis 1:26-28. So ngayon, imagine ang design ni Lord, dati, nung hindi nagkasala ang tao, hindi nagkasala si Adan at Eva, God bless them, and then, you will multiply, okay? Pakiayos yan, Michael. Pakiayos yan. O yan, o ititignan nyo. Sabi niya, in God bless them. So, blinis muna ni Lord, and then, in God said to them, be fruitful. So, bago sila naging fruitful, blinis na ni Lord. Fruitful, number two, multiply, and then, subdue, okay? Number, conquest, and then number four, leadership. Yan ang original na design ng tao. Kaso nga lang, nagkasala. Ngayon dahil na-restore ka, na-renew ka, na-reconcile ka, dapat, una, fruitful ka. Pangalawa, kailangan nagmumultiply ka. Pangatlo, may leadership ka. Sabihin mo sa katabi mo, may leadership ka. At dapat, nagko-conquer ka. So yan ang nangyari. So now, dahil natubos, balik tayo dyan, babalik tayo sa original design. Ngayon, tignan nyo. Tignan nyo to Ang cute ng mga bata, walang pakialam eh. Tignan nyo to. Okay. Tignan nyo, may papakita ako sa inyo. Nung na-restore ka, ganito yon. Okay? Sino dito yung ang isang sasakyan na 1960s binalik sa original na design? Ganun tayo nangyari. Ganun ang nangyari sa atin. Kumbaga, naibalik tayo sa original design. So, kailangan bumalik ka sa original design. Kasi pag hindi ka bumalik sa original design na yan, wala. So, ngayon, tignan nyo. Testimony lang po Pero bago yan, pupunta kayo sa 1 Corinthians 5:17-20. Ilagay mo doon, sis. 1 Corinthians, Sabi niya dyan, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. Basahin mo tong next verse na to, anak. Go. Sa 18. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. Ayan. Diyan, dapat kasi na-restore ka na, na-reconcile ka na. Ang sinasabing ministry dyan, hindi worship team, ushering, or magsasayaw, or tumugtog. Ang ministry dyan is, pag sinabing ministry of reconciliation, nagdadala ka ng tao para ma-reconcile kay Lord. That's the ministry talaga ng isang na-renew, isang na-restore, isang na-redeem. Kasi napaka-cheap naman ni Lord. Namatay sa cross ng Calvary para kumanta ka lang. And that's a secondary ministry. Please don't get me wrong. But the number one ministry is people ministry. Because God hearts, God wants, God desire is for these people who perish na dati ang nagmamayari si Taning, ngayon ni-redeem niya na. Ngayon na-renew na. Ngayon na-restore na. Kailangan makabalik at ngayon maging fruitful. Kaya ngayong Resurrection Sunday or Saturday, anyway, basta itong resurrection na to, come to think of it, sino yung dapat yung dadalhin? Kasi maraming tao walang hope ngayon, lalo sa panahon ngayon. It's very important po na kailangan yung ministry. Ilagay mo sa verse 19, basahin mo anak. Go. That is, in Christ God was reconciling to the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Nalinis ka na eh. Nabago ka na. So,
Pinagkatiwalaan na tayo ng Panginoon. So kailangan, salamat, palakpakan po natin sa mga tao nag-invite. Sa mga first time po, alam nyo, may plano ang Diyos. His plan for you is not to harm you, but to give you a hope in a better future. Maganda ang future. Now, sa verse 20, ilagay mo dyan. Sabi niya dyan, basahin mo anak, go. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. See, yung ambassador ng UK ng Amerika, wala yan sa katabi mo, ambassador ka ni Lord. Philippians 3:20 says that we are citizen from heaven. Tagalangit ka kapatid, hindi taga Pilipinas. Tagalangit ka at ambassador ka ng Panginoon para sa gayoy maraming masisave. Nung nagka-issue ang mga ibang mga OFW sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi, may mga pinapadala ang Pilipinas natin para ayusin, para hindi man mabitay. Pero tayo, napaka-importante yung assignment natin. Now that we are ambassadors of Christ, we need to do our part. Hindi pwede pare na pumunta ka dito, tagal mo na. Nakaupo ka lang sa isang upuan, wala ka man lang nadalang kaluluwa. Sabi mo sa katabi mo, kautapin ngayon. Di ba? Listen. In the coming maximum 2 months, magkakaroon tayo ng Sunday service kasi puno na tayo dito. So, it's a challenge. But that's God's design for us. To be fruitful, to multiply, to conquer. At una, may leadership ka. Huwag mong sayangin ang calling mo. Kasi pag haharap ka kay Lord, at tanong anak, ilang kaluluwa ang nadala mo sa paanan ko? Maraming souls dyan, kapatid. You know, as we end, and magpipray tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon, maraming mga nangyari sa buhay na minsan, habang lumalago at lumalalim tayo, mapapatake you ka na lang kay Lord. Lord, salamat ha. Dahil marami kang ginawa sa Cross ng Calvario na minsan hindi ito nare-remind sa amin. Kaya nga pag mag-communion tayo, Lord, salamat kasi, tignan nyo, yung pinako, yung kamay ni Lord, yun po is represent yung mga maling ways natin. So ngayon, marami tayong mga maling galaw nung araw, pero dahil yun ay nire-represent na Lord, ginawa ko to para sa'yo, para maitama mo. Dahil anak na kita, itatama ko na yung mga plano mo. Yung pinako sa paa, yung mga lahat ng galawan natin na imbis na diretso tayo kumakaliwa. Yung 39 lashes na yon, maraming mga sakit, gout, that's represent migraine. Kaya po yan, 39 lashes yan. Kaya mas, sabihin mo kung may sakit ka mamaya, be healed in Jesus' name. Amen? Tignan nyo, nawala na yung sakit ko. Amen? Praise God. Hallelujah. So ngayon, ganun ka-powerful po ang ginawa ng Panginoon. Kaya, I pray na magpatuloy po tayo. So ngayon, this is my, allow me sa mga bago, this is my old life. Alam niyo po, lagi kong tinitestimony dito pag resurrection talaga. Ilan ang mga first time dito? Taas ang kamay. Just raise your hand. Huwag kayo mahiya. Nahihiya pa eh. Totoo, hindi ko kayo matatayo. I don't know if you came for the first time na ganitong fellowship, ano man ang religion nyo, or maybe you're backslidden, pero alam niyo po, I praise God na dati hindi ko alam ang purpose ko. Hindi ko alam ang purpose ko talaga. I believe lahat po kayo ay hinatid sa airport, tama? Tapos yung mga family nyo na naghatid sa airport, umiyak sila, amen? Ang daming bilin, di ba? Yung mga pinsan nyo, sana, yung sapatos doon hindi ko pa nakakarating sapatos. Minsan, pautangin mo ako. Di ba mga ganun, di ba? Pero ako po, ang hinatid sa airport na tawang-tawa ang pamilya ko sa akin.
nabunutan sila ng tinik. Bakit? Una, ang nanay at tatay ko maya tumatas ang BP na hospital kasi lahat ng store sa amin, inutangan ko ng alak, ninanakaw ko yung mga pera nila, yung tatay ko sinusuntok ko, yung kapatid ko na pastora sinusuntok ko, lahat. Yung isang kapatid ko, yung kuya ko na nagkukuha, ang daming may issue. Kaya nung andito, nung pumunta ako dito, sabi ko, naku, ang sahod ko dati 700. I remember, nagwala pa ako sa Sakwa para ma-deport ako. Walang pulis pa. Pambira. Inulit ko yun. Wala pa rin pulis. Pero bakit pag may mga nagwawala ibang lahi, pinipick up, ako hindi. So, ang daming nangyari ko. Hanggang sa nagtrabaho ako sa hotel, dahil ang sahod as a housekeeping 700, syempre nagbugaw na ako. Alam niyo, sa Baguio po, binibinta namin yung droga, kinukuha namin sa pulis yung shabu, ibibinta namin. So, wala kaming huli. Kasi pinagkukunan namin na binibinta ng shabu sa pulis. So, 2008-9, ang presidente doon si Aquino, yung tatlo doon na nasalvage doon somewhere sa Sablan, mga kasama ko yun. Buti andito na ako. Kaya, medyo hindi na ako umuwi. Amen? So, marami. So, dahil 700 ang sahod, natuto naman ako ng easy money, ito nagbugaw na rin ako dito. Maraming naming. To cut the long story short, na-invite lang ako sa isang Bible study sa Satwa. And from that day onwards, nagpatuloy po ako. 2016, hindi na ako nagtatrabaho, nag-full-time na ako, may church na tayo sa iba-ibang kwan, New Zealand, sa Africa, sa Pilipinas. Ganon kabuti si Lord. Pag ikaw talaga, seryosohin mo na magpa-renew ka kay Lord ngayon, magpa-redeem ka, magpa-reconcile ka kay Lord ngayon, iba ang gagawin ni Lord sa'yo. Ang pinasok mo dito, hindi po religion, relasyon sa Panginoon. Yes, still we have our own weaknesses. Napuproseso pa rin. Pero ito lang sabihin ko sa inyo. Huwag na tayong seryosohin na natin kung may ganito na napasukan natin kasi bihira to eh. Alam niyo, mahirap po na malayo ang pamilya tapos wala tayong spiritual family. Mahirap. Alam niyo, dito sa mundo, dito sa nalalagyan natin, marami dito ang kalokohan. Pero kung napasok ka sa ganito at nagkaroon ng relasyon, believe me, may gagawin sila. Alam mo, bless ako sa mga ibang kapatiran. First time pa lang nila, ang napasok na nila church, hindi club. Ako kasi noong 2006, club muna bago church. Pero praise God, glory to God. Inalaw ko na talagang nagpatubos ako kay Lord. It's not easy talaga. Kasi alam mo yun yung talagang nakabakat yung kasalanan eh. Yung gusto kong bumait pero di ko magawa. But eventually, mababago. Palakpakan po natin Panginoon. Tayo po'y tumayo.